sungay. And there was another horn, a little one. At narito sumibol sa gitna ng mga iyon ng ibang sungay, isang munti, yun po. Coming up among them, Nasa harap niya ay tatlo. before whom three of the first horns were plucked up by the roots. Nasa harap niya tatlo, mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Yan po yung mga tatlong bansa na barbaro na hindi na umiral ngayon. Nabunot kasi. Okay. Daniel says, I was looking at the horn, Sabi ni Daniel, ako'y tumitingin sa mga sungay, and a little horn came up among the ten. at nakita ko merong isang maliit na sungay na lumitaw sa 10. And the little horn displaced three At yung maliit na sungay na yun ay natanggal yung tatlo. of the original 10 Yung horns. original na 10 sungay. So remember the three tribes that were extinct? Naalala niyo ba yung tatlong tribo na nawala? They were replaced by this little horn. Siya ay pinalitaan ng maliit na sungay na ito. Daniel 7:8 describes the characteristics of this horn. Inilarawan po ng Daniel 7:8 kung ano ba ang mga karakter ng sungay na yan. And there in this horn At narito, sungay na ito were eyes like the eyes of a man, ay may mga mata na parang mga mata ng tao and a mouth speaking pompous words. at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. He adds in Daniel 7:24, At nagpatuloy si Daniel, ito po ang sinabi, he shall be different from the first one, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una. and shall subdue three kingdoms. At kanyang ibabagsak ang tatlong hari. The horn is a symbol of power. Ang sungay po na yun ay kinakatawanan ng isang kapangyarihan. This little horn Itong maliit na sungay was arising out of Rome, ay babangon po mula sa Roma. and it came after the divisions Ito po'y dinitaw sa panahon ng pagkakabahagi ng Roma, of the Roman Empire. sa imperyo ng Roma. It came out of Europe. Ito po'y lalabas sa Europa. The Bible says Sinasabi po ng Biblia, it had the eyes of a man, meron po itong matang parang mata ng mga tao. and it had a mouth At yung sungay na yun ay meron din naman bibig. speaking pompous words. At nagsasalita ng mga matatayog na bagay. What does it mean, the eyes of a man? Ano bang ibig sabihin ng mata ng isang tao? In the Bible, the prophet, sometimes we call it seer, Sa Biblia po, minsan po yung mga tinatawag nating mga seer a prophet sees the future through God's eyes. o yung mga propeta, nakikita nila yung hinaharap sa pamamagitan ng mata ng Diyos. This little horn grows out of Rome Itong maliit na sungay ay lumabas mula sa Roma. after the pagan Romans. Pagkatapos po ng paganong Roma. It had the eyes of a man. Meron itong mata na parehas ng sa isang tao. In other Sa words, madaling salita, it was guided by human ito wisdom ay ginagabayan ng makataong karunungan. and not divine wisdom. Hindi po mula sa Diyos na karunungan. This little horn Ito pong maliit na sungay was different from other ay powers. kaiba kaysa mga kapangyarihan na bumangon. The first 10 horns Yung unang 10 sungay were ruled by political power. ay pinag-aarian ng mga politikal na kapangyarihan. Could this be religious power? Hindi kaya ito relihiyosong kapangyarihan? When the Roman Empire was falling apart, Nang ang imperyo ng Roma ay bumabagsak, mga kaibigan, did religious power grow out of it? meron bang relihiyosong kapangyarihan ang bumangon dito? What does history tell us? Ano po sinasabi ng kasaysayan, mga kaibigan? First, let's review the Atin po characteristics. nga reviewin ang mga tanda. It rose among the 10 horns. Ito po'y bumangon doon sa 10 sungay. Igala na natin kanina. So it comes out of Rome. Ito po'y manggagaling sa Roma. Second, it rose after the 10 horns. Susunod po, ito po ay bumangon makatapos ang 10 sungay. After Rome's breakup, Makatapos naman, ito po, bumangon pagkatapos ang mga 10 sungay. Okay, number 3. and third, it was different from the 10 horns. Kakaiba sa 10 sungay, Not just political power, hindi lamang kapangyarihan politiko, but religious power. kundi religious din. Dalawa, religious at saka political power, meron itong sungay na to. And number 4, At ika-4, it displaced the three kingdoms. tinanggal niya yung 3 karyan, It had the ability to make war kaya makipagbaka sa kanya. against the Heruli, Sa Heruli, the Vandals, sa and the Banda, at Ostrogoths. saka sa Ostrogoths. They were uprooted Sila po ay nabunot because they did not accept
Simbolo ito ng karunungan of wisdom and intelligence. at katalinuhan. It would substitute human traditions Papalitan po nito ang tradisyon ng tao. in the place of the wisdom of God. Papalitan nila ang karunungan ng Diyos. Ay, Who mama ko is po. this power? Sino kaya itong kapangyarihan na ito? What power arose Ano bang kapangyarihan ng bumangon in the early centuries? ng makalumang siglo? We've read the Bible prophecy. Sinusulat po sa Biblia ang hula na ito, ang propesiya na ito. So let's let the historians tell us what happened. Tatanungin naman natin ang mga historian o